Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Julius at taga rito po ako sa Kabisayaan. Ikukwento ko lang sana sa inyo yung naging karanasan namin ng asawa ko na tawagin nating Jenna. Nangyari ito noong minsan kaming magtungo sa bahay ng kanyang lola Astring upang bisitahin ito. Dahil nais ng asawa ko na bisitahin yung kanyang lola, niyaya ko nito upang samahan siya. Wala rin akong gagawin ng araw na gusto niyang pumunta ron, kaya't hindi na rin ako tumanggi pa na samahan ito. Alam ko rin na matagal na rin niyang gustong makita yung kanyang lola. At ayaw ko rin mag-isa itong bumiyahe gayong 2 buwang buntis na rin siya ng panahong ito. Nang araw nga napupunta kami sa probinsya ng kanyang lola. Mga bandang 10:30 ng umaga kami umalis ng bahay. May nasikaso pa kasi kami noon. Kaya nang matapos nga ay nagmadali na lang kaming umalis sa aming bahay. Medyo malayo kasi yung lugar ng kanyang lola. Kaya't aabutin ng halos mga 5 hanggang 6 na oras yung biyahe namin patungo ron. Sa Kanlurang Kabisayaan po pala ito. Probinsyang sakop ng Panay. Gusto po naming makarating doon bago pa man kami maabutan ng gabi sa daan. Gayong baka mahirapan kami lalo at buntis si Jenna. Bus lang po yung sinakyan namin noon. Pero syempre, nakailang lipat din kami sa jeep. Katunayan po niyan, pareho kasi kaming naniniwala sa mga aswang. Kaya alam namin kapag ginabi kami sa daan, lalo na sa lugar na yon, ay delikado para sa asawa ko. Noong magsimula na nga yung aming biyahe, hinayaan ko na lang muna yung asawa kong makaidlip. Nasa 2 oras rin po noon yung naging biyahe namin sa unang bayan kung saan nga kami unang bumaba. Nang malapit na kami sa unang bababaan namin, ginising ko na yung asawa ko. Hindi naman ako nahirapan na gawin yon. At saktong magising nga ito ay nakarating na rin kami ron. Kaagad kaming bumaba sa sinakyan naming bus noon. At nagpasya nga kaming makahanap ng makakainan. Lalo at kailangan rin naming mananghalian bago kami magpatuloy sa aming biyahe patungo sa probinsya ng kanyang lola. Tumitigil naman po yung bus doon para nga makapananghalian yung mga pasahero. Nang makahanap nga kami ng karinderya sa bayang yon, hindi na kami nagdalawang isip na doon na nga kumain. Mga kalating oras rin po kami doon. At nang matapos nga ay sumakay na kami ulit sa bus. Pero dahil hinihintay pa naman yung iba, ay nagpaalam na muna yung aking asawa noon na bibili muna ng tubig. Gayong nakalimutan naming bumili. Ako na nga po yung bumili noon para sa asawa ko. Pagkabalik ko noon, ay sakto rin na paalis na rin yung bus kaya't pagkaupo ko sa tabi ng asawa ko, ay agaran na nga rin kaming umalis. Nung magsimula nga yung aming pagbiyahe noon, sinabi ng asawa kong mas mabuti siguro kung makaidlip muna kami. Gayong halos mag-4 na oras din yung magiging biyahe namin patungo sa probinsya ni Lola Astring. At mga 5 kung sasakay pa nga kami ng jeep pagbaba. Tumango na lang ako sa kanya noon, kaya't nauna na nga rin po itong umidlip. Gawa ng hindi pa naman ako inaantok ng mga sandaling yon. Pinili ko na lang munang pagmasdan na lang yung aming nadadaanan. Napatingin din ako noon sa aking asawa gayong sinisigurado kung okay nga yung tulog nito. Makalipas yung mga 1.5 oras noon, ay mahimbing pa rin yung tulog ng asawa ko. Kaya napagpasyahan ko na lang din na umidlip tulad ng asawa ko. Nakaramdam na rin ako noon ng antok, kaya't hindi na nga ako nag-atubili. Dahil nakatulog nga kaming 2, hindi na rin namin namalaya noon yung oras at nagulat na lang kami nang gisingin na kami ng konduktor dahil nakarating na raw kami sa probinsya na aming destinasyon. Nakaramdam din kami noon ng kaunting hiya, gayong kaming 2 na lamang yung natitirang pasahero at humingi na lamang kami ng paumanhin. Nang mapatayo na nga ako noon, nagpalinga-linga agad ako sa paligid. At pansin kong medyo padilim na rin po yon. Medyo natagalan rin po talaga yung biyahe. Inalalayan ko na lang yung asawa ko noon at saka bumaba na rin kami sa bus na yon. Nakaramdam naman ako ng pangamba noon para sa asawa ko. Gayong mukhang aabutin nga kami ng gabi sa daan namin pauwi sa bahay ng kanyang lola. Nagdali-dali na lamang kaming bumili ng pagkain noon na dadali namin pauwi. At nang matapos ay dumiretso na kami sa paradahan ng jeep na maghahatid sa amin.
Pagpunta nga namin doon ay talagang maraming pasahero na medyo nag-alangan kaming sumakay sa jeep. Ang dami kasing nagsisiksikan, kaya't ang ginawa namin ay sumakay na lang kami ng tricycle. Kinakabahan na ako noon at nag-aalala sa asawa ko dahil talagang medyo madilim na rin yung paligid. Ayon pa nga sa asawa ko, ganoon daw talaga ron at kung minsan ay pahirapan talagang makasakay. Nang makalapit nga sa amin yung driver ng tricycle, hindi na kami nagdalawang isip noon na kausapin ito upang hihatid na kami sa baryo ni Lola Astring. Hindi naman tumanggi noon yung driver nang sabihin namin sa kanya na babayaran na lang namin siya sa halaga na kanyang singil. At dahil napagkasunduan naman namin yung presyo, ay binayaran na lang din namin ito at sumakay na nga kami sa kanya. Dahil may kabilisan naman yung pagpapatakbo ng driver ng kanyang tricycle, medyo mabilis rin yung aming biyahe noon. At nung nasa kalagitnaan na nga kami ng daan, muntikan pa kaming maaksidente noon dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Habang tumatakbo kasi ng matulin yung tricycle naming sinasakyan, nagulat kami nang may biglang itim na pusa yung mabilis na tumatakbo. Dahilan para mabundol nga ito ng tricycle, na naging dahilan din para mapahinto nga kami noon. Mabuti na lamang at naging alerto rin yung driver ng tricycle, kaya't nakapagpreno naman po ito agad. Napayakap naman ako sa asawa ko noon upang siguraduhin na hindi nga ito masasaktan. Nang mahinto nga yung tricycle namin noon, nagkatitigan pa kami noon ng driver. Biglaan lang talaga yung pagsulpot ng naturang pusa na kulay itim, na siya namang mahirap makita dahil na rin sa madilim na rin yung paligid. Hindi ko alam pero nakitaan ko ng takot noon yung mata ng driver. Bumaba rin ito upang tignan kung nasaan na nga ba yung pusang aming nabundol. Hinintay na lang namin siyang makabalik noon sa kanyang tricycle. At nang makabalik na nga ito, tinanong ko pa siya kung nakita na nga ba niya yung pusang itim naming nabundol. Umiling lang po ito sa akin noon at tila may namumuong takot na rin noon sa mga mata nito at bigla na lang itong natahimik. Bumalik na lang siya noon sa pagmamaneho at nagsimula na ulit kami sa aming pagbiyahe. Tahimik lang kami noon hanggang sa makarating na nga kami sa baryo ni na Lola Astring. Bumaba na nga kami noon sa tricycle at nagpasalamat sa driver na noon din ay nagmamadali ng umalis. Nagtaka ako noon sa kanyang naging kilos, pero hinayaan ko na lamang. Naglakad lang kami ng konti at narating na rin namin yung bahay ni Lola Astring. Dahil ginabi na nga kami noon, sarado na rin yung pinto ng bahay nito. Kumatok na lang kami noon at mabuti na lang ay gising pa naman ito, kaya't napagbuksan naman po niya kami ng pinto. Nagulat pa yung matanda sa aming pagdating, kaya pinapasok niya agad kami noon sa kanyang bahay. Ipinaghanda pa niya kami ng magiging hapunan, lalo na at nagtanong nga ito sa amin kung nakapaghapunan na ba kami. Nagara naman naming inilingan. Kinamusta na lamang kami noon ng matanda habang kumakain kami. Nakipagkwentuhan pa siya sa amin noon hanggang matapos kaming kumain. Naitanong pa nga nito kung naging maayos ba yung biyahe namin kahit ginabi nga kami sa daan. Tumango naman kami ng asawa ko noon bilang tugon. Hindi rin napigilan ng asawa ko noon na ikwento sa kanyang lola yung tungkol sa nabundol naming pusa. Nang marinig yun ni Lola Astring, nagtanong nga siya kung nakita ba namin yung pusa matapos itong mabundol. Umiling na lang kami bilang tugon na siyang naging dahilan para makitaan ko ng pangamba sa mukha ng matanda. Napansin din marahil yon ng asawa ko, kaya tinanong nga niya ang kanyang lola. Hindi pa nakatugon kaagad noon si Lola Astring, pero nang lumaon ay nagsalita na rin po ito. Sinabi nito na kailangan naming matyaga noon yung aming paligid, lalo at nalaman na nga rin itong buntis yung asawa ko. Ayon pa kay Lola, may kumakalat daw na mga kwento sa kanilang baryo na may aswang raw na nag-aanyong itim na pusa at gumagala sa kanilang lugar. May ilan ng araw na nasundan pa at natambangan ng naturang pusa. Kaya kung hindi raw siya nagkakamali sa kanyang hinala na marahil ayun nga yung itim na pusang nabundol namin, ay sigurado siyang susundan daw kami nun. Lalo at malamang ay naamoy na rin po nun na nagdadalang tao yung asawa ko.
Sabi ko noon ay parang imposible naman yon. Pero ang sabi ni Lola, may nangyari na raw na ganon sa kanilang lugar. Nakaramdam ako ng kakaibang takot noon dahil sa kanyang sinabi. At bago nga kami nakatulog, tinulungan ko pa ito na maglagay ng asin sa mga bintana at magsaboy sa labas ng bahay. Maging sa harap ng pintuan ay naglagay din ng asin. Nang matapos nga ay sinamahan ko na nga yung asawa ko na noon ay nakahiga na rin. Nasa kabilang kwarto naman noon si Lola at nagpapahinga na rin. Hindi naman ako makatulog ng gabing yon. Lalo at hindi nga maalis sa isipan ko yung tungkol sa mga sinabi ni Lola Astring. Sa kadahilan ng yon, nanatili akong gising habang nagmamatsyag sa paligid. Ganon nga yung estado ko. Nang sa hindi ko inaasahan ay makarinig ako ng paghuni ng pusa. Agaran kong tinignan yung asawa ko noon, na noon ay mahimbing pa rin yung tulog. Nagpatuloy ako sa pakikinig sa mga paghuni. At nang mapagtanto ko na tila umaaligid lang yon sa aming paligid ay doon na nga ako nakaramdam ng kaba. Lalabas na sana ako ng kwarto noon, ngunit napansin ko na parang umiiba yung paghuni ng pusang aking naririnig. Tila nagiging garalgal po yon, kaya't kinutuban na rin ako. Natakot na rin ako para sa asawa ko noon, lalo nga't buntis ito. Nagpatuloy yung ganong ingay noon sa aming paligid, kaya't narinig ko na lamang ang mabilis na pagyabag ni Lola na narinig ko ring lumabas na ng kanyang kwarto. Bigla namang kumalabog noon yung bubungan ng bahay, kaya't nagising nga yung asawa ko. Natakot po ito noon, kaya't niyakap ko na lamang ito. Si Lola Astring naman po noon ay tila may kaaway na kung ano. Dahil sigaw ito ng sigaw at tila merong hinahamon. Nakarinig na lamang kami noon ng magkakasunod na pagngiyaw. Pero nakakapangilabot gayong garalgal at animoy nagmumula sa ilalim ng lupa yung tunog na kanyang ibinibigay. Patuloy yung pagsigaw ni Lola noon at maging yung mga pagngiyaw na aming naririnig. Parang sumasagot pa kay Lola yung pusa na nasa itaas ng bubungan. Walang ano-ano noon. Dinig kong may kung anong sinaboy si Lola Astring na naging dahilan para magwala nga yung nilalang na nasa labas ng bahay. Sa pagkakataong yon, nagbanta na nga yung matanda sa nilalang na naroroon sa itaas ng bubungan. Dahilan para umalis nga ito doon. At dahil doon, bigla na lang ding tumahimik yung paligid. Walang ano-ano ay pumasok nga si Lola sa aming kwarto at tinanong kung okay lang ba kami ng asawa ko. Tinanguan naman po namin yung matanda at sinabi naman ni Lola sa amin noon na tama nga yung kanyang kutob. Na yung pusang nabundol namin ay siyang aswang na gumagala sa kanilang baryo. Nang malaman nga po namin yon, kinabukasan ay hindi na kami nagatubiling kumonsulta sa albularyo. Kung ano-anong pangontra yung nilagay ng albularyo noon sa paligid ng bahay. At kinagabihan nga po niyan, ay muli pong nagbalik yung itim na pusang yon na talagang may kalakihan. Sinisilip po namin ito sa bintana at nakatayo lang po doon sa harap ng bakuran. Hindi po ito pumapasok, malamang ay dahil sa mga pangontrang ginawa ng albularyo. Dahil sa galit ko noon, lumabas nga po ako noon. Talagang nilabas ko po at hinamon yung nilalang. Paglabas ko po ng pinto, umaangi lang po yung pusang yon habang nakaharap sa akin, na noon ay may hawak-hawak ng itak. Parang ayaw po nitong umatras noon, pero hindi rin po nito nagagawang pumasok sa bakuran. Lalo at may mga pangontrang nilibing doon yung albularyo. Talagang pinalibutan po noon ng albularyo yung bakuran ni Lola Astring. Dahil na rin sa pakiusap namin dito. Nung lalapitan ko na po sana yung aswang, nagulat po ako noon. Nung biglang nakita ko si Lola Astring na payoko at marahang lumalapit sa nilalang. At nung medyo makalapit na nga po ito sa umaangil na hayop, mabilis po niya yung sinabuyan ng asin. At hindi ko makakalimutan kung paano po humiyaw yung hayop na talagang nasaktan.
Sa hindi ko po may paliwanag na dahilan noon, parang umuusok po yung kanyang balat. At nang mangyari po yon, na nagawa nga po siyang tamaan ni Lola Astring ng isinaboy nitong asin, unti-unti na pong umatras yung nilalang. At ilang sandali pa ay mabilis na po itong tumakbo palayo. Kinaumagahan ay kumonsulta kami noon sa albularyo at ang sabi nito, siguradong mag-aalinlangan na raw na bumalik yung hayop na yon. At totoo nga po yung sinabi ng albularyo, dahil pagkatapos noon ay hindi na rin bumalik yung hayop na yon. Naging matahimik na rin yung ilang araw naming pananatili doon. Naging palaisipan pa rin sa amin kung sino ba talaga yung pusang yon. Pero pagkatapos naming umalis, ay kinalimutan na rin po namin yung tungkol doon. Nabalitaan din namin noon kay Lola Astring na wala naman siyang naramdamang kakaiba pagkatapos naming umalis. Malamang yung asawa ko lang talaga yung habol nito, lalo at buntis nga yung asawa ko ng panahong yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Hindi man po katulad sa ibang kwento, pero totoo po itong naranasan namin at salamat po sa pagkakataong ito.